meron akong kaibigan noon. Ang gamot niya, dami. Dami niyang gamot. Ano, basta yung mga gamot na mamahal. Tapos ako, herbal. Tapos para makita natin yung diferensya. So ayun, ako yung nag-champion. Ang ginawa niya lang, puro bawang. Nag-first overall champion siya. Pagdating naman sa derby, ang ginagawa ko, pagdating nila ng linggo, Lunes, pahinga buong araw, Martes. So, malunggay, oregano, dahon ng guyabano, meron kami dun sa kabila. Oh, boy, bago yun sir, oh. Oh, dahon ng guyabano, dahon ng avocado, yun lang. Pero hindi ako lagi nawawala ng lalaga ko yun. Sama-sama, sir? Sama-sama na yun, lalaga ko yun na iniinom nila. Ilang beses sa isang linggo yun, sir? Kaya nga ito yung sinasabi ko sa mga newbie, tsaka yung mga bago pa lang ang daming dahon sa inyo. Eh, lahat ng lugar may dahon ng malunggay. Opo. Pag sinabi mong dahon ng malunggay, ano pang vitamins na hanapin mo ron? Di ba, super super lahat ng vitamins na matataas nandun na sa malunggay. So, hindi ako nawawala ng malunggay, oregano. Sa herbal, kahit araw-araw mong gamitin, pwede. Walang overdose, walang mangyayaring ganun-ganun. Mas madalas mong gamitin, mas maganda. So, 2019, lipad ko sa club. Opo, sir. Ang ginawa ko, meron akong kaibigan noon. Ang gamot niya, dami. Dami niyang gamot. Mga kung ano-ano, basta yung mga gamot na mamahal. Tapos ako, herbal. Malunggay, yung mga ganyan-ganyan lang. Mga malumalunggay lang, nilalaga ko dati yan, nilaano ko. Sabi ko, i-video mo yan. Tapos, eto sa akin, i-video ko to. Hindi pa ako nag-vlog, kailan lang ako nag-vlog, 1 year pa lang. Oo. Video mo yan, video mo to. Tapos, para makita natin yung diferensya. So, ayun, ako yung nag-champion. Alas kasi sa pag mga puling-puling, madalas talaga ako manalo sa mga puling-puling. Oo, sir. So, yung time na yon, nag-first overall champion ako ng sprint race, second overall ng fan race, first overall champion ng derby, super set winner sa MMFC. Yun yung 2019 na lipad ko. Oh, yun. Herbal. Wala akong pinagbibigay ng kung ano-ano. So guys, sistema, marami na nagsabi sa akin yan. Pwede ba yun? Ganito, pwede. Kasi, hindi natin maalis yung mga gumagawa ng gamot na i-advertise yung gamot nila. So, dapat ang sinasabi nila, ganito. Maraming gamot na kailangan gamitin. So, kailangan nila kumita. So, ako, hindi ako nagbibili ng mga ganung-ganung gamot. Puro herbal talaga ginawa ko. O, 2021, hindi ako naglipad. Opo. Meron akong ibon, pinahiram doon sa isang parish yun eh. Sa kaibigan din. So siya, walang alam sa, hindi ganun talaga dahil hindi naman siya nanalo eh. Wala talaga siyang, hindi siya nanalo. So ang ginawa niya lang, puro bawang. Oo, iso. Bawang, 2021. Tinanong ko siya, anong ginawa mong sistema? Sabi niya, puro bawang lang. Sinusubukan ko bawang. Inumin nila bawang. Ito, puro bawang. Parang pangalan ng ibon, bawang. Ang nilipad ng ibon, South, puro smash. Nag-first overall champion siya. Dalawa lang silang nagpa-super set winner. Siya yung nag-first overall champion. Oo, yung parang sa MMFC nun, yung Old Bird, solo clock lang siya ng Old Bird eh. Yung sa Young Bird, parang tatlo ata sila. Yung tatlo doon, yung second overall champion sa pinag-entryhan niya. So, sinasabi ko lagi, guys, kung kayo naglilipad ng ibon, mag-entry kayo sa Big Club. Kasi sinasabi ko rin sa kanya yan, nung una, i-entry mo sa Big Club. Big Club, malaki yung premyo, parehas lang ang liliparan. Pag nagpa-superset ka sa maliit na club, hindi superset ka rin sa Big Club. So, mas malaki ang premyo doon kaysa kukumpara mo sa maliliit na club. So, medyo wala daw budget. So, sayang. Sana kung in-entry niya sa MMFC, dalawa sana silang nagpa-superset ng Old Bird. So yung sir, bawas yung shout out yun sir, yung naglaro ng ibon. So si Harley yung naglaro sa West Game. Siya yung naglaro dun sa ibon ko. Siya na yung nag-breed dahil pinahiram ko siya ng isang pares. So siya na yung nag-breed. So yun yung ibon na nag-champion. Ang lupit na kaya po si Bawang yung pangalan ng ibon. Oo, Bawang yung pangalan ng ibon kasi wala naman siyang yung kulungan niya guys, parang lang.
kumbaga sa tao, parang squatter lang kasi Oo. ano lang, maliit lang, gano'n, parang dumi-dumi pa, parang gano'n. Eh, wala, ibon talaga eh. Pagka yung ibon, magaling talaga. Ayun. So, yun. Pero ikaw sir, sa karera po, mahilig po ba mag-midtos? So ako, pagka nag-derby na, hindi na ako nag-midtos. Kunyari, derby na, hindi na ako nag-midtos niyan. Kasi nga, marami akong, una, yung pinagmimintosan mo, 50 to 50 kilometers o 100 kilometers, ilang beses nang binalikan ng mga ibon yun sa training eh. Kung 20 balik, nagpabalik-balik na sila doon eh. So ang ginagawa ko lang, pinopost like ko sila dito, kung babatakin ng ibon, dito ko na lang silang batakin kasi malaki yung risk na mawala pa yung ibon sa midtoss. Hindi ko sinasabi na okay, yun yung ginagawa ko. Pero maraming nagbi-midtoss. So maganda yung nagbi-midtoss. Meron lang talagang risk kasi marami akong tropa na nag-midtoss, mga leading sa derby, mga maganda yung record nila, super set na sila, nawala sa midtoss. Sayang. Masakit pa sa breakup. So, kahit sa akin, okay na, kahit mawala sa derby, wag lang sa midtoss. Oo nga po. So yun yung ginagawa ko, hindi na ako nagbi-midtoss. Pinaparaging ko na lang sila dito, tapos kakarga na lang. Less gastos pa sir, nandito lang kayo sa bahay sir, ayan o. Oo. So ako naman guys, i-share ko rin sa inyo paano ako nagpapa-arranging ng mga ibon ko. So ako, yung sinasabi ko kanina sa inyo, hindi ako hindi nagbabatak-batak ako ng ibon na matagal. So tinatimingan ko lang din yung pagpapalipad ng ibon. Apo. Hindi ko sila binubugbog sa lipad. So pagka yung nagka-club training na ako, Lunes, Martes, ranging sila, umaga hapon. Tapos Miyerkules, paglipad, gusto nila lumipad ng umaga, papaliparin sila, umaga, hapon, pahinga na sila. Tapos Huwebes, datingan nila, hapon ng Huwebes, ranging sila, Huwebes, Biyernes, ranging sila, umaga, hapon. Tapos Sabado, ranging sila kung gusto nila, o kaya hindi ko na sila paliliparin, pagpapahinga nyo sila. So ganon. Pagdating naman sa derby, ang ginagawa ko, pagdating nila ng Linggo, Lunes, pahinga buong araw, Martes na ng hapon, o kung malakas yung ibon, Martes ng umaga, paragingin mo na sila, tapos kusang lipad lang. Apo. Tapos Miyerkules, hapon palipad. Pagdating ng Friday, hindi na ako nagpapalipad. Pahinga na lang po. Pahinga sila ng Friday kasi nga yun yung loading. So bakit nagpapahinga yung iba? Talaga minimitas pa, yung iba talaga binubugbog pa sa raging. So hindi ko na pinagpapahinga ko sila kasi nga pagdating nila sa track, stress sila kasi doon siksikan, mainit. So kailangan nila magpahinga. So ang ginagawa ko pa, Lunes at saka Friday, ako nagpapaligo ng mga ibon ko. Bago i-load sir, pinapaliguan mo pa rin? Oo. Monday, diba, Sunday sila. Opo, arrival. Monday, bibigyan ko sila ng tubig, maliligo sila. Tubig, may asin, na may suka. Yun yung laging natin ginagawa. Opo. So, pabayaan mo silang maligo. Pag may nakita akong hindi naliligo, kukunin ko. Force bath yun sir. Force bath ko talaga siya kasi kailangan nilang mapreskuhan. Yung gano'n. Tapos Friday, maliligo sila uli, mga alas 10. Maliligo sila uli kasi pagdating sa truck, sobrang init. So, ligo sila ng karaniwan, naliligo naman sila. Pero pag kami hindi naligo, papaliguan ko yung kahit pa basa-basahin ko lang dito nila yung pakla. So, okay na yun sila. Pag derby lang yan, sir? Oo, pagka ordinary day naman, paliliguin mo rin naman din talaga sila eh. Yun. Yung iba po kasi sir, sabi, ng mga nabisita ko, nawawala yung pulbos ng ibon. Pagka yung ibon, ang maganda kondisyon, madali naman silang mag-recover, madali naman silang Marami namang gumagawa nun, maraming gumagawa nito, parehas lang din may nananalo, parehas lang din may natatalo. Ayun. So wala namang, hindi nagpapaligo na talagang nanalo sila ng diretsong gano'n. Wala naman nagpapaligo na consistent din na yung mga pinapaliguan lang ang nananalo. So nasa ibon pa rin talaga, nasa bloodline pa rin. At the end of the day, bloodline pa rin yung magdidikta ng karera. Tsaka ikaw na humahawak,
Baga sa 50-50 yan. 50% doon sa ibon, 50% sa management mo yung ginagawa mo sa kanila. Kasi nga, pagdating nila sa karera, hindi mo na rin naman na alam kung anong mangyayari sa kanila eh. Sarili naman nilang diskarte. Kaya huwag mo sisihin yung sarili mo kung hindi ka nagpanalo o hindi ka baka naman hindi, kung ginawa mo na lahat, baka naman hindi lang ikaw yung may problema. Baka yung bloodline ng ibon may problema. Yun, maraming salamat po, sir. Yeah. Yun, shout out nga pala sa inyong lahat. Maraming salamat syempre sa patuloy niyong suporta. At yun, meron ulit tayong pa-shout out ngayon. Shout out kay Roan Kalumba. At syempre, shout out din kay Alexander Tobias. Let's go. At ito pa shout out kay KSJ Loop. At shout out din sa Team Bataan. Let's go. At shoutout din kay Bones Hunter Loop ng Bacau 2, Cavite. Ayan, shoutout sa lahat ng mga pigeon puncher dyan sa Cavite. At shoutout din kay Sir Edison Presa. Ayan, abangan nyo yung pagbisita ko dyan. Siya nga pala yung nagagawa ng Widowwood. At abangan nyo yung ating pa-free raffle Widowwood, sponsor by Sir Edison Presa. So yun, maraming salamat sa patuloy yung suporta. At abangan nyo nga pala yung part 7 nung napanood nyong video. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.